Ang aton karon nga pagmamalandong no diri makita sa 1 Samuel chapter 21. May anom ka bersikulo dira nga mabasa naton sa 1 Samuel chapter 21. Basahan nato ini sa sinabtanay para nga may bahin kamo sa aton nga Bible reading. Sa 1 Samuel 21, alin sa verse number 10, hasta sa verse 15. Okay? Unahan ako diri kag sabto ninyo. 1 Samuel 21, verse number 10 to verse 15. And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish, the king of Gath. And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish, the king of Gath. Then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad? Wherefore then have ye brought him to me? Ginoo, salamat gid kay makapamalandong kami sa pulong limang karon. Nga matuna namon Ginoo nga pagkatapos ang tanan nga butang nga makuha, madula sa mong kabuhi, nakatuon kami nga magsandig sa imo, magsalig sa imo, magbutang sa bugos sa among pagsalig, pagtuo nga ikaw Ginoo ang hindi magsikway kung magpabaya sa among mga kabuhi. Salamat sini mga pulong karon ang mapamanlungan sa ngalan ni Jesus na pangayo namon pagpakamayo sini. Amen. Ini isa sa mga masiling naton low moment, no? Manubo, masubo kag down nga pangabuhi diri ni David. Kay nalagyo siya sa palasyo. Kag nagkadto dito siya sa hari sang Gath. Nalagyo siya mo. Kag pagabot dito, nakilala siya. Ay, hindi ba lang amo man siya ang hari nga ginadayaw nga ang hari sang Israel ginatos lang iya linibo ang iyang mga ginapamatay. He was a man of valor na balaan sa ulihin ni David nga nakilala siya, so nagpa-disguise siya. Nagpabuang-buang bala siya. Patuloy ang laway sa iyang burangos kag karos kot sa mga walls ng gates. Parang daw buang siya. Tinang hari naman naghambal, o nga nagdala ka mo diri isang buang. Naghambal ko pala sa inyo, madala ka mo buang di sa palasyo. So ini mo ng mga sitwasyon sa kabuhi ni David nga nangin manubo ang kahimtangan niya, nangin masubo kang nangin malisod. Basahon ka na diri ang isa ka bersikulo sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 8, 5 and 6. Familiar ka mo sini, no? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Magsalig sa Ginoo sa bug-os nga tagipusoon. Budlay na, no? Magsalig sa Ginoo sang bug-os mo nga tagipusoon. Kag hindi magsandig sa imo kagalingon nga paghangop. Tiga mo ni aton tendency, aton nga nahangpan niya, amo na nasaligan ta, amo na nasandigan ta.
Kasi kita, amo niya ang pagpati ko, amo niya intindihan ko. Pero silin sa Bible, in all thy ways, i-acknowledge siya, kag siya ang mag-direct sa mga dalanon. Ang atong pagpamalandong diri, na sentro sa pagduon nga magsalig sa Ginoo. Learning to trust or learning to lean on the Lord Jesus Christ. Tanan kita nagdalagko sining kalibutan nga may ginasandigan. Kabataan, bata pa siya, nagasandig siya sa ginikanan. Siguro, kung mapag-gross pa ang imong kanan, sandi ka da, siya unang bugtaw, kagahon da, mag-preparar sa imong pamahawon, kag balunon sa eskwelahan. Di wala ka ginikanan. Sino saligan mo? See? Nagdako ko sa akong panimalay nga absent, pero may among nga tatay, kami lang, sang nanay ko, kag tiya ko, ang tiya ko gito nga laon. Huwag ito sa nagpamana. Kaya hambal sang nanay nila, lola na mo, hambal niya, agot na mo ang among nanay, sila niya, hindi mo git magdal, hindi mo git pagpabayaan ang imong manghod. Agot, gamay pa siya mo. Tulay iging pabayaan. Hasta nga, nagpanganak, 5 kami nga mag-utod, wala iging pabayaan sa among tiya. Nanay namon, kung di na siya makatog, pang obra sa tao, among tiya mo nagpadako sa amon. Hasta mag 89 years old siya nga napatay na, huwag siya, nagpamana. At ipan niya kami. Siya ang isaligan namon. Bugtaw na siya himo sa akong pagkaon. Siyempre, hindi ko na pagsugid, mga balong sa una. Kanon man na, taputos down saging. Mayroon na ako may tabagak, nga sugba, mo na balong na ako. Kung wala tabagak, ang pinaka-the best ko na nga sudaan kung mag-eskwela ko, ang torta nga talong. Do halos ipabugal ko na. Muna akong sudan. Puro kalabanan, tabagak. Muna na akong sudan. No, nag-wonder ganin ko, nga way man kung patay, no? Nga way man kung nagbalatian sa ang kapigado sa pangabuhi, no? Because may katuyuan ng Diyos ang kabuhi. But, karon si David, kangay ni mag naton tanan, nagdako siya nga may ginasandigan sa kabuhi niya. Hasta nga naghamtong siya. Ngagin patawag na siya. Di ba, bataon pa siya, gin-ordain nga hari? Gapungko pang hari dito sa palasyo, nga si King Saul. Nangita na ang Diyos ang hari, ibulo sa iya. 40 years supposed to be ang paghari niya sa trono, pero hindi kontento ang Diyos tungod kay ato siya nga hari, ginpili lang sang tao, people power to iyang kahari. O ito iya gimutang sang Diyos. Kaya pamilit ang mga tao, taga-ima kami sang hari, nga ngay parehas sa ibang nasyon. Tindaga nila. So, nagpili ang mga tao, sang tall, dark, and handsome nga hari, nga si King Saul. Pero ang Diyos ay nahimaya sa iya. Ang balang Espiritu, naghalin sa iya. Dito na kang Diyos ang hambal sa kay Prophet Samuel, lakat ka sa balay ni Jesse. Dito sa bataan niya. Damo bataan niya mo. Niya dito kita magpili. Makuha ka to sang mabulos sang hari. Din pa pila ang mga kabataan, magulang, Abner, kay ibang mga utod. Siling sang Diyos, hindi na pagpilion. Ikadua, hindi mo na pagpilion. Ikatatlo, hindi mo pagpilion. Ikalima, hindi. Wala na, ubos na. Siling ni Prophet Samuel sinya kay Jesse, siling niya, huwag ka na batang iban. Niya may ara. Niya ito, sa latagon, baho sang albaka, baho sang mga haroy-haroy, baho sang mga baho-baho, kaya dito sa latagon. Nagabantay sang mga karniro. Tawga. Gintawag siya. Bangatubang sa kay prophet, siling sa Diyos, amo na siya ang manginhari sa Israel. Bataon. But the Lord was with David. Siya ang gintawag, siya ginulaan sang oil sa ulo niya. Kagin tangduan, kumani siyang hari, masunod. Kag ang Holy Spirit nagpuyo sa kay David from that day forward. Now, sang dito na sa palasyo sang ulihi, hindi pa niya siya hari. Ginpatawag sang hari nga si King Saul, kay maayo sa magtukar sang harp. Harp, no? Magtukar sang harp. Pungko sigat sang
ano na, asang latagon, o kung dalawang kahoy na, tukar-tukar ang harp, asang mga kasapatan, mati sa iya. Ti asang nabatian, maayos ang pagtukar, dito siya, parang akon, tion, kamala mo, ang Espiritu sa Diyos, wala na sa kay King Saul mo, ti ginadisturbo siya, sa malaking Espiritu. Ti, si King David, magtukar sa asang harp niya na, nagalinong Espiritu niya. Meaning, ang music nga manami, gali, nagapakalinong sa Espiritu. Pero kinang mga magansal kang nagalinagumbang ang kanta, ang music. Hindi na music, noise. Why nagpalinong sa espiritu ni mo? Now, primero bes, makita natin diri, the support system nga na-develop sa kabuhi ni King David. Ang support system, ang suporta sa iya, nga masaligan niya, kag masandigan niya sa iyang kabuhi. You know, number 1, no? There's a first Samuel gihapon, sa chapter 18, sa may verse number 13. Natabo dira, gin-promote siya. No? Sa 18, 13, sa first Samuel. Nano ko no? Therefore, Saul removed him from him and made him his captain over 1,000. And he went out and came in before the people. And David behaved himself wisely in all his ways. Now watch this. And the Lord was with him. Upod ang Ginoo sa iya. Ginhimo siya sang hari nga si King Saul nangin captain over 1,000. Linibo-libo o linibo ang mga kasoldadusan nga yara sa dalom niya. So meaning, he was a man of war. Gin-promote siya sa isa ka mataas nga posisyon. So inang posisyon ngayon, captain ka na, kuha na, no? sa palasyo sa unang panahon. Masandigan mo na. Masaligan mo na nga taas ng posisyon mo. Gin-promote ka sa trabaho mo, salig ka na. Haran ako yan sa posisyon yan. Ikadua, sa verse number 16, and all Israel and Judah loved David. Grabe, no? Because he went out and came in before them. So, ara iya nga popularity. Popular siya sa bilog nga Judah kag Israel. Wala pa rin mapihak mo. Muna nga ginatawag ini nga United Kingdom, kay isa pa na kaginarian sa una ang Judah kag Israel. Bilog na. Bisan di sa makadto, kilala siya. Popular siya. Ginakantahan siya sa mga kababaihan nga kung naamon nga hari nga si Saul nakapatay sa isagatos, ang ining hari namon ining si David ya linibo-libo ang napatay niya. So popular siya sa mga tao. Niyo imagine, may position siya, may popularity siya. Sandigan na sang tao. Popular ka. Di ba masandi ka da? Ano pagit? Ang mga tao naman nga masaligan niya, kag masandigan niya, he leaned on these people. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. We have a tendency nga mag-lean, nga magsandig, nga magsalig sa tao. May nasaligan si David nga tao. Number 1, asawa niya. Nandun niyo sa chapter 18, verse 20. Sa verse 20, no? And Michal, Saul's daughter, loved David. And they told Saul, and the thing pleased him. Ang bata, prinsesa na, no? Bata sang hari, nagahigugma sa isa ka, pobre nga tao. Sinisipon ni mo si David Ray, nagamuni siya, ay, naluyagan ako sa prinsesa. Hindi pwede, hindi ko na papasaon kay mahigog mas sa akong imo lang ko. Imo man lang sa kibakiro man. Matuod na, pero bata sa prinsesa, nabatian sa hari, nga ang bata niya nga prinsesa, naluyag sa kay David. So, ginpatawag niya si David. Nalipay siya. Okay siya niya. Okay na nga pangasaon mo ako nga daughter. Ako nga prinsesa. Ginpangasawa niya. Grabe lang iya nga connection. Grabe na iya nga pagtapik sa palasyo. Popular siya, may position siya, asawa pa niya, ang prinsesa.
Amo na ang saligan niya sa iyang kabuhi. Hindi lamang ina. Sa 1 Samuel pagid, chapter 18, sa verse number 1 to 4. And it came to pass when he made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him go no more home to his father's house. And then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. May abyan ka para na? Nga nagahigugma sa imo, subong nga paghigugma niya sa kagulingon niyang kalag. Busto hindi sa magkaon kung di ka kakaon. Hindi sa magtulog kung di ka magtulog. Hindi sa magsoksok sang panapto ang manami kung wala ka imo. Kung ano paghilugma niya, pagpalangga, ikagulingon niya, gusto niya, harap man na sa imo. Best friend niya, they are knit together. Hindi na niya bakla ng relasyon. This is what we call spiritual knit. Spiritual nga pag-isa sa ilang kalag sa tubangan sa Diyos. Asawa niya prinsesa, best friend niya pa ang prinsipe. Tido ano na nga sa landigan sa pangabuhi. Grabe ang salig niya. Nga sa landigan niya. Sa iyang kabuhi. Muning best friend niya, hindi ginimalimtan hasta nga naghari na siya, ubos na to ang mga panimalay ni King Saul, yung pamatay ito mo. Tanan kabataan niya, pilakbido ang bataan niya to. Pila kabataan niya to man? 11, pila ka ba? Distinta, basta damo bataan niya, ubos kalamatay sa inaway. Hasta si Jonathan napatay man. Wala gibilin pala may parente, ginpasurvey niya, bilog nga daw ta. Pangitaan niyo ba kung may parente ni, nga kaliwat ni Jonathan, nga best friend ko. May nakita sila isa, lupog. Si Mephibosheth. Yung patawag niya, hindala niya sa palasyo. Lain naman ang istorya niya, no? Ang munang kaangay naton, nagitagaan kita sa Diyos ang grasya. Now notice this. Ari pagid, ang iyang ginasaligan sa kabuhi. Sa 1 Samuel chapter 16. Sa 1 Samuel chapter 16, there is my verse number 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit from the Lord troubled him. Nagalin na to. Ang muna, yung burabi sa balang espiritu sa unang panahon, nag-i-star na siya, nagapuyo siya sa kaboy isang tao, nga gamiton niya. At this time, pag anoint siya kay David, nga hari na siya, may hari pa. Wala sa dugilayon, nagapabugal, nagatipon sa mga tao, agawan ng ginarian to, kaya siya nagin-ordain nga hari. Wala. Hinulat niya. In fact, hambal niya, let us not touch the Lord's anointed. Ito pagtandugo na, ito paghilabtan na da, kay gintang doan sang Diyos. Pero, natuto yan sa sambalang Espiritu. Si Samuel, upo yagit. O anong problema niya, kay Samuel siya kanto. So may spiritual advisor siya, asawa niya prinsesa, best friend niya prinsipe, may posisyon pa siya sa ginarian, ano pa pangitaon mo? May ginasandigan ka na sa pangabuhi. May ginasandigan siya. Hindi lamang ina, bugal sa kaboy. This is a good, right kind of pride. Hindi niya bugal, nga pabugal niya, itikal niya sa ibang tao. Kundi, siyempre, self-esteem, if you please, nga yara sa iya, nga ipabugal niya sa iyang kabuhi, nga may saligan siya. Salig siya sa asawa, salig siya sa best friend niya, salig siya sa mga tao nga naghigugma sa iya, kag salig siya sa tao sang Diyos. Wala sa problema. Sa imo kabuhi, no? Ano yan kaimtangan mo subong nga panahon? Kung wala ka na without the help of your spouse. No? Where would you be without the love of your spouse? Where would you be without the support of your spouse? Where would you be without the support of your and encouragement sa imong godly friends?
Where would you be kung wala, kung wala ka fellowship sa mga Kristohanon? Ano ang matabo sa kabuhi ita kung wala ining mga safety nets sa atong kabuhi, ang gimbutang sang Dios? Now watch. The support system ni David was all dismantled. Nadula tanan. Nung nagsakit na, nadula ang posisyon niya. Nadula ang iyang popularity. Nadula ang pagigugma sa mga tao sa iya. Now look at this. No? Halin sa pagkakabilang nga kapitan siya, kaya ang hari dito, ginaistaran sa malayong espiritu, ginbangkaw siya. 2 ka beses, ginbangkaw siya, nakalikhay lang siya, ang bangkaw nag-uungot sa wall. Patyon ko sa hari. Gintawag ako di sa palasyo, ako mag-comfort sa iya. Malayong espiritu mo. Muna ang mga nagapatay, malayong espiritu na ang gadikta. Mga murderer, mga rapist. Hindi lang kay drugs na. Ang drugs na, arada ang malayong espiritu. So from being a captain, now, nagdalaga na siya, nalagyo na siya, being a fugitive. Baluunin siya kadto, dito siya kadto sa kay Prophet Samuel. Dito siya nag-star. Upod siya kay Prophet Samuel. Lagyo siya. Nadula man ang iyang popularity, kaya nalagyo na siya, hindi na sa popular sa palasyo, hindi naman sa popular sa mga tao, because he is now a fugitive. Palagyo na siya. No, kriminal na ang iyang dating. Bisan nga way sang napatay. Tanan ini, no, were taken away from him. Asawa niya, nanawa niyo sa 19 sa 1 Samuel, nung tabo asawa niya, sa verse 11. Saul also sent messengers unto David's house to watch him and to slay him in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, If thou save not thy life tonight, tomorrow thou shalt be slain. Bogin laggas gihapon sang hari si David dito sa balay niya. Tingin ang balan sang asawa niya nga si Michal, nga mga prinsesa, bata sang hari nga si King Saul, sila niya, kung hindi ka malagyo sa bong, hindi ka magahan, patay ka gid. Dito nalagyo siya. Binayaan niya ang asawa niya. Do you know what happened? Ang ginhimo sang asawa niya, ang higdaan dara, ang ginagdaan sang bana niya, nga si David, ginbutangan niya sang imahin. Daw tao siguro na da, kag ginbutangan yung tabunan na da, nga daw nag-alboman ng ulo yung kagtiil, nga daw tao ang katulog na. Hambal sa mga sundalo, ang lagas dito, balik sa hari. Ay, atuto sila balay. Kapos malandak pondo, kay katulog. Ato na nanlagyo. Ay, agbalong ang imahin na to. Dito na, kag naakig, ang hari sa kay Michal, nautod ang ilang pag-asawahay, nabungkag ang ilang pag-asawahay, ginkwa na to, ay hindi na asawa, ginpaasawa siya sa iba naman nga tao. So the wife must now remove. 1 Samuel chapter 20, ang yan naman nga best friend, nga bata man nga siya, Jonathan, sa verse number 41, muna ning ilang nga paghinibi ay, as soon as the lad was gone, David rose out of a place toward the south and fell on the face of the earth and bowed himself 3 times, and they kissed one another and wept one with another until David exceeded. Paano ang laki maghalok sa lalaki? Si bibig? Hindi Dili na sa check to check na ito nga paghalok sa lalaki. Hindi na iya bakla panghalok. Hindi na iya bakla si David kasi si Jonathan. Grabe ilang nga friendship. Nagkupanay sila, check to check. Nagahalokanay sila, kung saan pa. Tiyan ano yung nahambal sa Bible sa 1 Corinthians nga, greet everyone with a holy kiss. Paano mag-holy kiss ang isa ka? Alagad sang Diyos. See? Ngahambal sang spiritual bond sa ning duha ngayon. And Jonathan said to David, Go in peace, for as much as we are sworn, both of us in the name of the Lord, saying, The Lord between me and thee, and between my seed and thy seed forever. And Jonathan arose and departed,
And Jonathan went into the city. Hasta lang napatay Jonathan, wala silang balikay. Sa gira, napatay si Jonathan. Ginukuha na sang Diyos ang iyang asawa, ginukuha na sang Diyos ang iyang posisyon, ginukuha naman sang Diyos ang iyang best friend. Ginukuha naman sang Diyos ang iyang popularity. Hindi na sa popular. Ginukuha man sang Diyos si Samuel sa iyang kabuhi. Kaya tiga palagi na siya. Why na hindi sa malambot? Anong purpose nga dismantle sang Diyos ang aton nga ginasandigan sa pangabuhi? Nga ginakuha sang Diyos, ginadismantle sang Diyos, ang mga crutches, mga sungkod na ginasungkod ta, nga magtindog kita. A man after God's own heart now become a fugitive sa tubangan sa kasuguan sang ginarian. He is now afflicted. May kasisitan na siya nga ginatubang. Palagyo, kay ginalagas ang kaboy niya, patyon siya. So, ang aton nga support system, ang nag-support sa aton, can be developed to a place where it can take the place of God. Muna, nga ginakwa sang Diyos, dismantle sang Diyos ang support system naton, kay mag-aabot ang tinion, abing sobra pagsalig naton sa sina. Ginaagaw niya na ang lugar ng isang Diyos para sa kabuhi ita. Wala na taga-pangamuyo, ara na si nanay. Wala na taga-problema, ara na si daddy, ara na si mami, ara na si papa. Wala na tanay alapot sa mga aton, mga pagkabutang sinigalibutan. Kung ko na bising Ginoo. Gaskwila ka pa, kung sa Ginoo ay mong papa, imong tatay, imong nanay. Ang supporter niyo mo sa abroad. Immigrant dito siya. Sirhan sa Amerika to, ni Trump. Hindi na mo padala kwarta, sabi sa diya ng nasyon. Gaskwila ka. See? Dito ka nagsalig. Untat ka eskwila. Kaya mo na ang ginadismantle sang Diyos kung ikaw Kristohanon sa sining kalibutan. Kaya hindi sa gusto nga gawon sining mga pagkabutang, sining mga tao, sining mga influence naton, sining popularity naton, sining kaalam naton, sining understanding naton ang lugar sang Diyos sa kabuhi ta. Sa Deuteronomy 33 verse number 27 nagsiling, the eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before thee. Ang atong support system, perhaps mag-prevent sa aton nga magtulok, magtangla sa Ginoo. Kaya naman ang tanan. May nasaligan kita. Amo ni nga si David sa ulihi. O si Solomon mismo nagsulat man siya, anak ni David. Sila niya sa Proverbs 30 verse 8 and 9, remove from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and still and take the name of God in vain. Ano yung pangamuyo niya? Kaya ito nga support system is actually temporary at best. Hindi, temporaryo lang na ito nga support system. Pagkakuha sini sa iyang kabuhi, gapalagyo na siya, palatyo na siya, ano nilang himuon niya karon? Ang kabataan niya, ano ito ang tabo? Ang kabataan niya kay Michael, ang kabataan niya sa, di ba si David, daw mo sa asawa? Ito kabataan niya. Pinamayaan niya tanan. Broken ang iyang panimalay. Yun ang ginhimo niya. There is a Psalm chapter 34. There is gin-express ang iyang ginhimo sa nagkalatabo sa kabuhi niya. Ginsulat niya ini, ang Psalm 34. Ang akon lang tawon lang ang mga importante nga punto kay dili na magtamatapos. Sa Psalm 34. Ano ginimo niya pagkatapos nga nadula ang iyang posisyon?
ang iyang popularity, ang iyang asawa, ang mga tao gigugma sa iya, ang prophet, wala naman. Anong himo niya sa uli? Kay palatyo na siya. Notice niya sa verse number 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I saw the Lord, and he heard me, and delivered me. Now watch this, from all my fears. Anong ginimo niya? Number 1, he learned to lean on the Lord's praise. Nagtuon siya nga magsandig sa pagdayaw sa Ginoo. Can we do that? Kung ma-reduce kita sa nothing, nga daw na may mahimo sa itong kaboy, daw inutil na kita. Ano himuon ta? Let us learn to lean to praise God, na magdayaw sa Diyos. Sa Psalm 86, naghambal na, for thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Bawo kung tani, no? Kung makanta ko lang God alone. May kanta na. Nag-declare ang Diyos. Diyos sa kabukiran, Diyos sa valley, Diyos sa kasubo, Diyos sa kasadya, Diyos sa tanan. Diyos mangyapon siya. Bisan pa nga, yara ka sa kaimtangan nga daway kasansandigan. Number 2, he learned to lean on the Lord's protection. Nagtuon siya nga magdayo sa Diyos. Nagtuon siya sa pagsandig sa proteksyon sang Diyos. Mga kasoldadusan to nga diin siya ang Pangulo, why na tuya? Linibo nga mga sundalo, nga sa idalom niya, wala na to. There was a time. In fact, nagkato sila sa siyudad sang Ziklag. Ang mga sundalo nga po niya, pamilya man to nila. Paubos yun ang ilang mga balay, gin pang sunog sang kaway, gin pang agaw ang ilang pagkabutang, gin pang lugos ang kabataan, mababay, pamatay ang mga asawa. Mga sundalo niya mismo, nga sa dalom sang iyang pagdumala, nagkuha sang bato. Kag batuhon nila ang ilang kapitan nga si David. Anong ginimo niya? Lagyo? Wala. He encouraged himself to the Lord before the Lord his God. Dako nga discouragement na tani mangin matay. Kung sa Japan na, mangin matay ka na na yan. Wala siya yung imo. Kung nga gin-encourage yung kagulingon niya, nagsandig siya na proteksyonan sa Ginoo. Amo ni hambal sa Isaiah 54 verse number 7, no weapon that is formed against thee shall prosper. Not every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Ang pagkamatarong sang tao, nga iya sang Diyos, kung ginabuyayaw ka, ginahambal ka sang dila, sang mga malaking butang, proteksyonan ka sang Diyos. Wala sang weapon, wala sang armas, nga ginforma, batok sa imo, kundi pag ibuot sang Diyos, proteksyonan niya ka. Sandig lang sa proteksyon ng Diyos. Kaya mo ning hangkat niya. Bisa mo ginabangkaw siya, isang patay. Ginalagas siya sa mga kaway. Sumalungay lang sila sa kuiba, ara man sa panago, dira man nago. Dito man ang sulod si King Saul, upo yung sundalo niya. Natulugan ta ng hari, ara da si David sa sulod. Nangamat-hamat lang niya si David kag nakuha ang espada niya kag gutrab sang espada niya ang sid-sid sang bayo sang hari. Wala iging patay ang hari. Nagsaka si Pukatod, nagsinggit siya, David, mahal nga hari, hari ko day. Murag-muragan hari, kahuya pa iya nga, nagtulog, stupad niya galit, agis stupad niya. Ginaproteksyonan sang Diyos. Mananatunaan niya sa liga na. Katatlo, ang ginimo niya, pagkatapos ng tanan ng dula, verse number 8, kag verse number 10. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger,
But they that seek the Lord shall not want any good thing. Ano mo silingon? Busilingon, he learned to lean on the Lord's praise. He learned to lean on the Lord's protection. Now, he learned to lean on God's provision. Nagtuon gid siya nga magsandig sa pag-provide sang Dios ang kinahanglanon. Hoy gani sila niya ginapagutuman sang Dios ang leon. Hoy gani ginapagutuman sang Dios ang mga maya. Hoy gani ginapagutuman sang Dios ang mga kapispisan sining latagon. Siya panganak sang Dios. Dugang pa nagsulat siya sila niya sa Proverbs 37 verse 25, sila niya, I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sa una ba taon ako, karon tigulang nako, pero wala ko may nakita ngang matarong nga anak sang Dios ginsikway sang Dios kang nagapakilimos. Think about sa kay Elijah, for example. Nalagyo man siya sa iyang kabuhi, kay patyon man siya sang rayna nga si Queen Jezebel. Tupa dito sa kuiba. Gutom siya. Sige providean sang Dios, ginpaula, ginpadala sang Dios to ang mga uwak nga may dala, ang tinapay sa ilang mga tuktok. Provide sa iya, pagkaon. Pagkaon, tinapay, pagkaon sang Dios sa iya, nga may kusog siya sa sulod sang 40 diyas. Paano ano nga klase tinapay ito? Pandikoko? Tinapay nga may kusog siya. For 40 days. Ang mga Diyos mag-provide. Sobre sa kabulan, di agtumon. Kaya nagtuon siya nga magsandig sa provision sang Diyos. And then, letter D, ika-4. Sa verse 11. Come, ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. What man is he that desireth life and loveth many days, that they may see good? Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil. Now, ano mo silingon doon? Nga he learned to lean on the Lord's promises. He learned to lean on the Lord's praise. He learned to lean on the Lord's protection. He learned to lean on the Lord's provision. He is now learning to lean on the Lord's promises. Nga nung promise ng Diyos? Ang promise ng Diyos, 119 sang Psalm, verse number 89, Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Na-settle na, tapos na ang inpromiso ng Diyos, tulumanon niya na. In fact, the majority sang promise ng Diyos na tuman na. Gamay na lang nabilin. Ang pag-abot na lang sa Ginoo, kung nang nabilin. Kung natuman na to, ang 95%, tindugan ta, saligan ta, sandigan ta ang promisa sang Diyos para sa itong kabuhi. He is going to come again. So that where He is, there we will be also. In the last, verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Sakto gid sa kabuhi niya. Personal gid nga nakita niya sa kabuhi niya, sila niya ang Ginoo malapit sa ila nga mga buong sang tagipusoon. Can you imagine? Na buong gid ang tagipusoon niya. Buong tagipusoon niya kaginkuha ang iyang posisyon, iyang asawa, iyang best friend, iyang friend nga prophet. You know, ginkuha man to ang popularity nga ginahigugma siya sang tanan nga mga katawhan. Wala na to. He was reduced to nothing. Now he is learning to lean on God. Magsalig sa Ginoo. Sa Psalm 61 verse 2, muna hambal ni David, siya from the ends of the earth will I cry unto thee when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Muna himon sa Diyos. Dalo niya ta sa mataas kakimtangan. Magtuon sa pagsandig sa Ginoo. Ano himuon mo? Kung kuhaon sa Diyos na tanan sa mong kabuhi, can you still lean and trust God? May kantang isulat si John Stallings, sad and broken-hearted, at an altar I've knelt. I found a peace so serene. All that he asked is a childlike trust in a heart that is learning to lean.
Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I've ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. Ginoo, salamat kit sa hangkat sa mga pulong nga dapat kami magsandig sa imo. Kung ano man ng mga madulong, mga palabuton sa mga kabuhi, nga hindi na mo napaktan, magpabiling kami gayapon Ginoo. Nga nagasalig, kag nagasandig sa imo Ginoo. Kay ikaw maghatag sing kadalagan at the end sa among mga kabuhi. Salamat kit sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen.